Magandang araw po, Dr. T, and welcome to my YouTube channel. This is Senyora Inday. Kumusta po, Dr. T? Buti naman. Nice weekend dito. It's Saturday. Nakakatuwa po na pinaunlakan na naman po tayo ng guesting ni Dr. T. And ngayon po, medyo seryoso po ng kante ang atin po magiging topic kasi isa po to sa pinakamataas ang ratio ng mga nagkakasakit sa Pilipinas, ang pagkakaroon po ng heart disease. Ngayon po, Dr. T, ano po ba sa tingin ninyo ang talagang nakaka-contribute ng pagkakaroon ng heart disease? That's a good question, pero ang sagot dyan napakalawak. Kasi ang heart disease, unang-una, pag sinabi natin na heart disease, ang tinutukoy mo dyan ay yung nagkokos ng heart attack, which is coronary heart disease. Pero may mga Okay iba po. pang mga sakit sa puso, of course, na hindi naman coronary heart disease. Ngayon, pag yung coronary heart disease, ang siguro sa Pilipinas, ang number one cause niyan ay high blood pressure at saka smoking at high cholesterol. Yun. Tapos Opo. yung So, marami pong diabetes, iba't ibang marami pong iba't ibang sakit ng heart. So, ang magiging topic muna po natin pala is heart attack. So, akala ko po kasi oo, pag sinabing oo. heart disease, pare-parehas na po yun, heart attack, Hindi. iba't ibang klase pa Hindi. po pala ng sakit. Oo, kasi iba naman ang sinabi mo kasing heart attack, heart disease, malamang you are pertaining to yung coronary heart disease. Yung coronary heart disease, sakit yan ng blood vessel sa puso. Yung mismong blood supply ng puso, nagkakaroon siya ng bara o kaya ng inadequate blood supply. So namamatay yung muscles ng puso. Ang puso natin ay no? That's a hard-working organ. Siyempre, pag tumigil yan, patay na tayo. But anyway, Opo. ang cause niya ay marami. Ang isa na dyan ay yung high blood pressure. Pangalawa, cholesterol, which affects yung pagmataas ang cholesterol, affects yung coronary blood vessels natin. At saka ang diabetes ay nagko-contribute ng napakalaki dyan. I would say, yan ang three main problems Yung high blood pressure, high cholesterol, and diabetes. Okay? Ngayon, Opo. may mga iba pa na mga mas minor, which is yung stress, which is yung lack of sleep, tsaka isa pa pala na, I forgot, sorry, yung smoking sa mga smokers. Kasi hindi naman lahat ng na-heart attack smokers Hindi naman ibig sabihin na hindi ka nag-smoke, hindi ka ma-heart attack. That's not really At saka yung family, pagka meron na kayong history ng coronary heart disease sa family, siyempre at risk. Ano po ba ang talagang nagiging factor kung bakit nagkakaroon ng heart disease? Sa food po ba na kinakain or doon po sa kakulangan ng ehersisyo sa katawan? Kasi importante po yung dalawang yun sa pagkakaroon ng heart disease. Sa mga prevention, yung dalawang yon at saka yung avoiding smoking at saka yung controlling marami kasi Opo. hindi mo pwedeng sabihin na yung dalawa lang na yun. Pero Controlling kung yung blood halimbawa pong pressure. papipili, ano po talaga yung nagiging sa po ngayon, sa pag-aaral po ngayon, yun po bang pagkain ang nagiging cause ng pagkakaroon ng heart disease? As far as yung mga factors na nagka-contribute sa heart disease is concerned, yung lack of exercise at saka bad Food intake. habits sa pagkain, Opo. yung pagkain ng masasama, I think yun ang dalawa na yun big. At saka yung pag-smoke, yung tatlo na yun ang big as far as yung mga contributing factors. Opo. But of course, there are other factors involved. Ang talagang dapat tutukan ay yung blood pressure. Dapat control ang blood pressure. Dapat healthy ka. Fitness, napaka-importante ng fitness. At saka, eat a well-balanced diet. Huwag yung masobrahan sa mga pagkain na
makakataas ng cholesterol, makakataas ng blood sugar, at saka makaka-gain ng weight masyado. Kasi pag nag-gain ka ng weight, mahirap nang maging fit. Opo. Dr. T, may mga early warning signs po ba ang halimbawang pagkakaroon ng heart attack? Ay, siyempre, yung chest pain. Or may mga iba na early warning signs po ng mga sakit sa puso? Okay, in general, pag sinabi mo nga sakit sa puso, lalo na yung coronary heart disease, minsan nagkakaroon na yun ng episode ng chest pain. Kaya lang ang chest pain, paiba-iba ng yan sa tao. May mga iba na parang natawag na epigastric pain, shoulder pain, pain dito sa jaw, minsan pain sa neck. Hindi siya pare-pareho bawat tao. May mga tao na hindi diretso na tinatawag na precordial pain, yung typical tightness sa chest, dito sa karamihan sa mga tao, hindi classic na precordial chest pain. Tinatawag na precordial, yun ang medical book na sabi nila. Hindi hindi typical yan. Iba-iba lalo na sa babae. Ang mga babae minsan. Ano po ba yun, yung parang feeling na may nakadagan na mabigat sa dibdib ninyo? Para kung ganun yung feeling, no? Yun yung classic, yung precordial chest pain. Yun po yung description kasi ng mostly naririnig ko doon sa mga nagkaroon na ng heart attack na nakasurvive. Sabi ko, ano po bang feeling pagka po nung nagkaroon po kayo ng heart attack? Ang sabi niya sa akin is para daw may nakataggan na sobrang bigat sa dibdib. So, classic po yun. Pero bago pa umabot doon, sa chest pain, doon sa nakadagan, doon sa minsan nagkakaroon na ng signs. Ang isa dyan ay yung parang suddenly wala kang energy, madali kang mapagod. Parang suddenly, parang yung mga ini-enjoy mong sandali lang sa'yo. Ngayon, hindi halos, let's say, sa second floor ka nakatira. Dati, ang daling umakyat. Ngayon, parang tumitigil ka halfway dahil parang nahapo ka madalas. Minsan, nauuna yan bago dumating yung chest pain mismo. Minsan naman, ini-ignore ng tao yan at saka binabantay lang nila yung chest pain. Kasi pag sabing chest pain, sa puso yan. Pero nabanggit ko, yung mga babae, minsan ang pain nila, hindi diretso. Minsan back pain, upper back, ang sumasakit at saka yung shoulder pain. Pero ganun din, tungkol din sa heart yon. Tungkol din sa... Ngayon, ang kasi dyan, kung ikaw ay regular na nagpapacheck, which is recommended pagka over 30s ka na, siguro 35 I would say. Tapos may risk factors ka, kahit mas bata pa kung may risk factors, meaning sa family mo, yung father mo, grandfather mo, mother mo, nagkaroon ng heart disease. At ikaw naman ay smoker, kailangan ipa-check mo na yung blood pressure mo, pa-check mo na yung blood cholesterol mo, yung kidney function test mo, at saka maging healthy ka na sa mga kinakain mo. At saka bantayan mo na ang iyong weight at avoid smoking. And drink moderately. Ang mga early warnings po talaga, dalawa lang po yung naiibigay ninyo, Dr. T. So, ang una po is yung kapag umakyat po kayo ng medyo mataas na level, mabilis nang hapuin. Hindi na po nakakadiretso. Yun muna. Yan po talaga ang sign. Tapos pangalawa na lang po yun, sunod na yung chest pain. Tama po ba? Chest pain. Kaya lang it's not always typical. Sometimes, ang is epigastric pain dito. Parang yung hindi ka natunawan o masakit yung sikmura. Parang, ano po ba yun? Bloated? Para pong bloated yun siya? Yeah, even. Or mahapde. Even. So parang dagdag din po yun sa mga early signs, no? Na kapag ka po yung pakiramdam ninyo, bloated yung tiyan, tapos may pakiramdam po kayo na pagka mataas ang inaakyat ninyo, mabilis na po kayong hapuin, or kahit na po anong ginagawa, Dr. T, kung mabilis nang hapuin, talaga maging na kayo, aware na kayo na baka sa puso. Pagtayo, importante yun, no? Yung pagtayo. May mga... Pagtayo po ba? Anong nararamdaman po dapat pagtayo?
Hindi, 'pag yung dati kayang-kaya mong tumayo, naghuhugas ka ng plato, nagluluto ka. Oo, okey. Ngayon hindi mo na kaya, kailangan Oo, mo ng mabilis upo. mapagod. Opo, Oo, mabilis oo, na mapagod. May oo. yung kung dating pangkaraniwan lang ninyong ginagawa everyday, hindi niyo na po Mm. magawa ngayon ng, normal kasi ang bilis niyo ng Ah, mapagod. mm, So, mm, yun yung mga mm. early warning signs talaga na meron ka ng Oo, heart oo, oo, disease. So, ang una oo. po pala kapag i-test mo yung sarili mo, pakiramdaman mo yung sarili mo na kapag umakyat ka ng konting steps lang hinahapo ka na. Mm. Pangalawa, yung konting kibot mo lang, konting bagay mo lang na ginagawa na dati naman, normal lang Mga para sa'yo, normal, yung ngayon pagtayo lang, oo, napapagod oo. ka na kaagad. Mm, Tapos padagdagan pa na parang bloated po yung tiyan, 'di ba? Yun po mhm. yung mga early warning signs at Parang isa pa talaga indigestion, diyan parang mahirap ka opo, matunawan, opo, mahihirapan kang yung matunawan. dibdib parang may nakadagan. Tapos Ano na pagka po yun, angina na ano na yun, po, oo. yung opo, Mm, yung pa-worse na po yun pa-worse na yung mm, mm. heart hindi parang hindi na early warning signs yun dapat talagang ma-alert ka na kailangan mo ng Oo, oo, oo. dumaan sa masuting Specific na yun, oo, pagsusuri. oo, 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 Eh, oo, 'pag ano Doc, na may yun. tanong po ako. So, pagka halimbawa po ba na halimbawang may heart disease ka, nakakaramdam din po ba ng pagkahilo, pagsusuka, Ay, at saka pananakit ng yung ulo? Hindi po yun associated? hindi masyado yung panakit ng ulo unless, coincidentally mataas yung blood pressure mo. Karamihan kasi Yes. ng tao, if they're having a heart attack, mataas din ang blood pressure kasi yung adrenaline, Oo, yung mm. meron tayong stress hormones, na magki-kick in, eh. So, tataas talaga yung heart rate, ano. Unang-una Opo. tataas ang heart rate, tataas ang blood pressure, So, parang hindi na po magkakaroon yun ka ng opo, parang hindi na hindi, po early hindi, warning signs. hindi. Kumbaga, nasa masyado ka ng serious Oo, oo, yung stage ka na ng heart. palpitations, parang yung heart mo gustong lumabas. Parang kabadong-kabado ka na palpitations. Usually Opo. late na So, yon. mga ano na po yun, serious Oo. stage na po ng heart disease na kailangan niyo na po talagang Eh, maging, ay, talagang dapat mo nang oo, mag-seek ka take na ng that. help ng expert like you na Hindi, dapat po dapat doktor, pumunta ka na sa magpa-check-up. ospital. Oo, dapat Opo, pumunta ka sa pinakamalapit na ospital. At opo, least para ang maagapan. ang minimum doon ma-check yung vital signs mo, which is yung Opo. blood pressure mo, yung oxygenation mo, at saka yung heart rate mo. At saka kung Kasi yun po ano, talaga ang talagang ang taas po ng rate ng, mga namamatay sa'tin sa Pilipinas due to heart attack. Kaya sabi ko, "Ay, sabihin ko nga kay Doctor T, why mm, bakit hindi natin i-tackle yung topic na yun oo, para at least man lang maging but it's aware a ang ating mga kababayan sa Pilipinas kung papaano oo, nila mape-prevent kaagad. Dahil prevention is talagang cure, 'di ba, Doctor T? oo, oo. Prevention Kasi is the way to go. Kasi nga, once na ano ka na, malala na o mahihirapan na. Talagang opo, wag nang palalain, kontrolin. yun, Lahat naman 'yan, opo, yung mga opo. risk factors na kokontrol, eh. Mm. So, yun na nga po, yun yung mga early warning signs po na meron po kayong heart disease. Mm, So, mm, pakiramdaman niyo po yung sarili ninyo kapagka po dun sa mga sinabi namin, nakakaramdam na po kayo ng mga gano'n, mm, pumunta na po kayo sa pinakamalapit na mm, ospital or magpa-check-up na po kayo sa mga mm, kakilala ninyong doktor para po mm, maagapan kung ano man po yung mga sakit na mm. puwede pang maagapan, 'di po ba? Oo, oo. Do the minimum talaga na ma-check yung vital signs mo at saka regular, kahit wala ka nararamdaman na gano'n at, sabi ko nga at, you are in your mid-30s, dapat muna magkaroon ka na ng regular Regular check-up, check-up, oo. opo. Huwag ka na maghintay Ay ng symptoms na gano'n. Opo. Mm. Thank you po, Doctor T. Ayan, marami You're na naman pong welcome. natutunan ng ating pong mga followers at, sana po maging guest po ulit namin kayo. Marami pong salamat, Doctor T. You're welcome. I hope, our discussion helps a lot of people. Thank you, Doctor T. Okay, okay. You're welcome.